Itong gabi ng ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Magandang gabi po. Ngayong gabi ay ating pong pag-aaralan ang isa sa mga hula sa Biblia. Okay lang po ba kayo dyan? Okay. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay may kinalaman po sa katapusan ng sanlibutan at pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sino po ang nakakaalam na ang Panginoong Jesus ay magbabalik? Taas po kamay. Sa mga hindi po nakakaalam, okay, para po sa inyo ngayong gabi, lahat ng nakakaalam at hindi nakakaalam. Noong unang panahon, si Isaac Newton ay nanghula na ang sanlibutan ito ay magkakaroon ng kawakasan. At pagkatapos po niya ay nanghula rin po si Nostradamus na meron po kawakasan ang sanlibutan ito na ating tinitirhan. Gayon din po ay inihula ni Baba Vanga na magkakaroon po ng kawakasan o katapusan ang sanlibutan ito. Ang ating po ngayong tinitingnan ay ang ating planeta na kung saan ay magkakaroon nga ba talaga ng kawakasan ang sangayon sa ating banal na Biblia. Nang ang Panginoong Jesus ay nandito po sa lupa, tinanong po siya ng kanyang mga disipulo tungkol sa sinasabi niyang wakas ng panahon. At ang sabi po sa aklat ng Mateo 24:3, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at anong magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan ng sanlibutan. Inihula ni Isaac Newton, ni Nostradamus, ni Baba Vanga na mga taong hindi naniniwala sa Diyos at mismo ang Panginoong Jesus na siyang Diyos ay nagsabi na ang sanlibutan ito ay may katapusan. Sangayon po sa aklat ng Juan 14:1-3, huwag maglumihala ng iyong puso, muli paririto ako. Bakit po muli? Kasi meron ng naunang pagparito ang ating Panginoong Jesus. At kung ating pag-aaralan ng banal na kasulatan, meron pong 50 specific passages in the New Testament about the second coming of Jesus Christ. At ang 50 po na ito ay hayag na nagsasabi ng pagbabalik ng Panginoon. Sabi po sa Mateo 24:24, sapagkat ito po ang unang palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus, magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Ito po. Kayo po ay huwag makikinig sa akin basta-basta nang hindi kayo nagbubuklat ng inyong Bible. Suriin ninyo na yung inyong napapakinggan na inyo talagang nababasa sa Biblia. Kung kayo po may mga cellphone, isulat po ninyo yung mga talata at pag-uwi ninyo sa bahay ay maaari nyo pong basahin at inyong reviewin kung ang inyong mapapakinggan ay totoo nga. Isa sa mga palatandaan bago dumating ang Panginoon ay meron daw magsasabi na sila ay ang Kristo at mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. At hindi lamang po yan dito sa atin, sa Pilipinas, kundi meron din po sa ibang bansa na sila ay nag-aangkin na sila daw ang Kristo at maraming tagasunod. Maraming sumasamba sa kanila at naniniwala na sila daw po ang tagapagligtas. Hindi lamang ng kanilang sarili, kundi mismo ng mga taong sumasampalataya sa kanila. Ang sabi po sa Mateo 24:6-7, pangalawang tanda, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw ng mga digmaan sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at kaharian laban sa harian. Nagkaroon na po tayo ng World War I. Nagkaroon na rin po tayo ng World War II. At ang kuhang litratong ito ay mula sa Bataan March, Death March, kung saan sumurrender ang mga Pilipino sa mga Hapones. Ito po ang kasaysayan. At ngayon, meron pong nagaganap na gera sa Russia at sa Ukraine. At ang mga pinangangambahang nuclear bomb mula sa North Korea, sa China, at sa iba't ibang panig pa po ng sanlibutan. Ngayon, tayo ay nagtataglay na rin po ng supersonic missile. Philippines first ever. Sa tingin ninyo, ito po isang display lamang? Sa tingin niyo po ba ito ay hindi gagamitin? Sa tingin
lamang laruan na ating binili sa ibang bansa para lamang display. At ang sabi po at pahayag ng ibang mga senador ay kasama po sa missile target ng Pilipinas. At nababahala dahilan ang China dahil ang Amerika ay naglagay din ng mga supersonic missile dito sa may Ilocos. Sikreto yung iba kung saan nakalagay. Ang dami na pong missile ngayon naka-install dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba kung anong nangyayari? Kung ito'y gamitin. Minsan gustong-gusto natin, kaya sige, tirahin mo ng China. Pasabugin na yan. Pero hindi natin maalaman. No? Masaktan nga lang tayo ng ngipin eh. Ingaw-ngaw na tayo, di ba? Oh. Eh kapag po bumagsak ang isang nuclear, halimbawa dito sa gitna, sa Manila, sako po ang Quezon City, ang Taguig, ang Muntinlupa, Dasmariñas, pati ang Santa Rosa, Laguna, pati po ang Santa Maria, Bulacan, ng ilang minuto lamang at 20.7 million people ang mamamatay. Ganyan po ang pinangangambahang gera na magaganap sa tinatawag nating World War III. Sa tingin niyo po ba mabubuhay pa ang mga tao? At sa nuclear weapon na dala-dala ng bawat bansa ay kayang pasabugin ang sanlibutan ito ng 32 times sa ngayon po sa mga mag-aaral. Sa Mateo 24:7 sabi, magkakaroon ng gutom. Isa sa mga palatandaan bago dumating ang Panginoon ay magkakagutom. Dito po sa Pilipinas, araw-araw ay meron pong 2.9 million involuntary hunger fasting. Sabi ni nanay, fasting muna tayo. Walang magawa yung mga anak, walang makain, umiiyak. Hindi alam ang kanilang gagawin. Dahil 2 million noong March 2024 at April 2.04 million walang mga trabaho, mga dakilang tambay. Mateo 24:7, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako at ang pinangangambahan po nating the big one, no? Dahil po itong ating kinatatayuan ay samot-saring tinatawag nating West and East Valley Fault. No po? Ayan. At alam niyo po, pag may lindol, alam niyo naman kasunod. Ano po? Tsunami. May warning dyan sa Manila Bay. Tsunami site. Na umaabot ng mas mataas pa sa building. No? At ito po yung nangyari at naganap na sa iba't ibang dako. Sabi po sa aklat po ng Lucas 21:25 hanggang 27, ang mga bansa ay magsisisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Kikilabutan ka sa daluyong ng dagat. Dahil ang pangyayaring ito ay tiyak na magaganap. At kung titingin tayo sa paligid, no, ang bulkan, laging nag-aalburuto, ang baha, taon-taon nandiyan, ang sunog sa iba't ibang bansa, dito nga lang po sa Tondo, ano, sa Kapulong, oh, sunog. Tapos titignan natin, taon-taon, painit ng painit yung panahon, no? Para tayong sinusunugan na sa impyerno. At sa China, maraming namatay dahil sa baha, dahil sa dilubyo. At kung magtotobak po tayo, papasin natin ang Manila Bay, napakaganda, napakalinis, no? Ang Rojas Boulevard, no? Noong 1950s, napakaganda po ng Manila. Kakunti po ang sasakyan. Ngayon, di ka na makausan sa dami. Kung titignan natin ang Pasig River, ay talagang mainganyo ka, marami pang mga isda. Pero ngayon, titignan nyo po. Sa tingin nyo po, tatagal pa ang ating sanlibutan ito. Ang sabi po na aklat na Isaiah, at ang lupa ay manlulumang parang bisan. Para daw po itong damit nating binili. Na kinabukasan at sa mga susunod pang kinabukasan, ito ay naluluma. Hindi na po magtatagal. Noong unang panahon, yung tubig hindi binibili. Wala sa water jar. Iniinom, bubuksan mo lang yung faucet, iniinom ka, malinis. Pero ngayon, binibili na yung tubig, binibili na yung apoy, binibili na pati yung hangin. No? Mahirap na po ang buhay. Ang sabi pa po sa Lucas, magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Ilang eclipse na po ang naganap. Palatandaan ng pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. At ang mga bituin po ay mga lalaglag. No. Sa tingin niyo po ba ay hindi ito nangyayari? Ito po ay isa sa mga palatandaan ng Panginoon ay malapit nang bumalik. Isa pa po sa mga palatandaan ay ang salot sa iba't ibang dako. No. Sabi po sa Lucas 21:11, magkakaroon ng salot sa iba't ibang dako. Yung salot po na ito, naranasan na po natin kamakailan lamang. Nagkaroon po ng coronavirus outbreak. Ganyan din po yung tinatawag natin HIV cases per day ay tumataas. No? Dahil po sa kanilang kagustuhan.
Sabi po sa Mateo 24:12, at dahil sa pagsagana ng katapalasanan ng pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang mga tao ngayon, gusto lang lagi ay kalayawan, kasiyahan, party-party. Wala na akong pakialam sa Bible, wala na akong pakialam sa Panginoon. Basta ang mahalaga, sabi ay maging masaya ka. There is no scripture that says, be happy. Ang sabi sa Bible, be holy. No. Milyong-milyong mga kabataan ngayon, nakikipagpunyagi sa addiction sa droga. No. Ang droga po talaga ay laganap. Yung mga tao ngayon, sabik na sabik sa mga kalayawan. Halimbawa po, ito no. Ang prices ng cake, tingnan nyo na. Hindi ko pa sinasabi, alam na nila. Ang SVIP, 5,336. No, malapit-lapit ka. No. Sumunod, VIP, 3,000. Pero sa pangangaral ng salita ng Panginoon, kukunti lamang ang mga blessed kagaya nyo ngayong gabi. Amen? Alam niyo po ba, blessed kayo? Sapagkat ang yung mapapakinggan dito ay mga tinapay ng buhay. Bagaman umuulan, tayo po ay nagiging masaya ang ating puso. Nagkakaroon tayong kapayapaan. Define idolatry. Ang sabi po ng Bible, ang idol, pwede ito maging pamilya, maging pera, maging babae, maging sasakyan, maging motor, o karir, o kaya eskwelahan. Anything na mas mataas sa Panginoon, sa pag-ibig natin sa Panginoon, ang tawag dito ay idolatry. Diyos-Diyosan. Maaaring wala kang Diyos-Diyosan na ribulto, pero sinasamba mo naman yung sarili mo. Ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamahusay, at wala nang huhusay pa sa'yo. Pagkasira ng moralidad, ang sabi po sa 20 biggest gambling countries in Asia 2024, Philippines is the number 1 na mga sugarol. Kita niyo yan? Kaya naman po, pag may sugal, may kasamihang torture, no? Tapos, marami rin kidnapping at marami rin prostitusyon. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ang ating presidente ay kumilos na. Sabi niya, stop gambling. No? Pogo. Maaaring kayo isang ayon at kayo po ay hindi nagsusugal, hindi kayo pumupunta sa sugalan. Pero kung titignan naman ang inyong mga cellphone, mga kapatid, mga kaibigan, yan po ay inyo nang tanggalin sapagkat ay sumisira ng inyong buhay at ng inyong pamilya. Halimbawa po, ito pong mga pagsasabong, manok. Marami pong kinidnap dahil ang usapan dyan ay hindi lamang libo kundi milyon. Pagsagana ng katampalasanan ng pag-ibig sa Diyos ay lalago. Kita nyo na? Masarap? Nakakasuka. Hindi ko po maisip. At ito ang cause ng AIDS at HIV sa ating bansa. Hindi na po mapigil. Alam niyo po kung bakit sikat na sikat yung programang Rapid Tulfo in Action? Kasi napakarami ngayong magkakarelasyon ang nag-aaway. At samot-sari ang krimen sa paligid. Balita ko dito, nagkaroon ng, di ba? Sabi po sa aklat ng Genesis 6:11, at sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Kapag ang lupa ay sumasama at napupuno ng karahasan, ang Panginoong Diyos ay papasok sa eksena at gagawa siya ng dilubyo. At nung panahon na yon, sabi niya kay Noah, umakyat kayo kasama ng mga hayop sapagkat gugunawin ko ang sanlibutan. At ginunaw nga ng Panginoon at maraming tao ang nangamatay. At ganoon din sa Sodom at Gomora. Nang marami ng mga tao ang sumasama, ginunaw ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Isang ugaling mapag-alinlangan. Ang mga tao po, isa sa mga palatandaan ay, sabi po ay, nasa mga uling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagdating. Pastor, yung sinasabing pagdating ng Panginoon, bata pa kami yan. Sa lolo pa namin, sinasabi niya, pero hindi pa dumadating ang Panginoon. Isa ka sa palatandaan na ang Panginoon ay malapit na dumating. At ang pinakahuli pong palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay ito. Ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan ay ipangangaral. Alam niyo po ba ngayong gabi ay nagaganap ang pinakahuling tanda ng Panginoon bago siya bumalik? Etong pangangaral na ito ay palatandaan ng Panginoon ay malapit na dumating. Ang sabi po sa aklat ng Mateo 24:14,
at ipangangaral ang Ebanghelyo ito sa area sa buong sanlibutan sa patotoo sa lahat ng mga bansa at tumagagay darating ang wakas. Hindi sinabi na maniwala ang lahat. Hindi po sinabi na tumanggap ang lahat. Hindi po sinabi na magpabinyag ang lahat. Ang sinabi lamang po ay ipangaral ang salita at darating ang wakas. Kapag nalaman mo na, tapos na. Kapag nasa puso mo na, okay na. Sapagkat naniniwala ako na hindi walang mangyayari ng salita ng Panginoon ay hindi babago ng iyong buhay. Either titigas ang puso mo o lalabot ang iyong puso. Mga kapatid, pag tayo tumanggap sa Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay tunay lang nalalapit. Kapag ang ating pag-aaralan ng banal na kasulatan, tiyak po talaga na ang pagbabalik ng Panginoon sa lahat ng hula ay ang pagbabalik na lamang ng Panginoon ng hindi natutupad. Lahat ng hinuhula sa Biblia natupad na, datapat na kanyang pagbabalik, hindi pa natutupad. At ito po ay tiyak na mangyayari sa atin. Ang sabi po sa Revelation 1:7, Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him. Lahat ng mata ay makakita, pati po ang bulag. Sabi po sa Revelation, and every island fled away, and the mountains were not found. It is a climactic event. Lahat daw po ng mga pulo ay magsisiuga. Lahat ng mga bundok ay magsisiguho. Lahat ng mga dagat ay magsisidaluhong sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Mangangatal lahat ng kapangyarihan ng sanlibutan ay mawawasak sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagbabalik ng Panginoon ay maluwalhati. No? Ang sabi po, nung ginunaw ang bansa noon nila Noe, itong sanlibutan, ay meron dalawang klase lamang ng taong dadatnan ng Panginoon. Isa sa mga ligtas at isa sa mga nangapahamak. Ganun din sa pagbabalik ng Panginoon anytime soon. May dadatnan siyang hindi tumanggap sa Kanya, ay dadatnan din siya ng mga tumanggap sa Kanya. Ang tanong sa gabing ito, may mas mahalaga pa ba kaysa sa pagiging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Alam niyo mga kapatid, isang araw, hindi sasala, nabubukas ang sangkalangitan at makikita natin ang laksa-laksang anghel ng Panginoon na nanaog mula sa langit papunta dito sa lupa. Di sasala isang araw na makikita natin ang ating tagapagligtas. Siya na napako sa cross ngayon ay babalik na may kaluwalhatian, may isang sigaw at may tinig ng arkanghel. At tayo'y kukunin at dadalhin doon sa sangkalangitan. Matatapos na ang iyong paghihirap, matatapos na ang iyong dalamhati, matatapos na ang iyong pag-iyak, matatapos na ang iyong pagdurusa at paghihirap sapagkat hindi magtatagal ay susunduin na tayo ng Panginoon at dadalhin niya tayo doon sa langit na bayan. Ito ang pinakamatamis na pangako na inyong mababasa sa Biblia. Walang kwenta ang pananalangin kung hindi siya babalik. Walang kwenta ang pagsimba kung hindi siya babalik. Walang kwenta ang pangangaral ko kung hindi babalik ang aking tagapagligtas. Ito lamang ang aking pag-asa. Akala niyo ba ay sa ating pag-ipon ng salapi, ng karunungan sa sanlibutan ito at ang mga bagay na meron tayo dito, nagugunawin din naman ng Panginoon sa bandang huli, ay madadala natin doon sa langit? Hindi. Karakter ang dadalhin natin doon sa langit. Walang karakter na masama na makakapasok sa langit sa kanyang pagbabalik. Gigisingin niya ang mga patay na matuwid. Magkakaroon ng pagkabuhay na maguli sa lahat ng mga banal na sumampalataya sa Panginoon. Magkakaroon doon tayo ng grand reunion. Sama-sama ang mga banal, papasok doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At doon tayo magkikita lahat, tayo ng mga sumampalataya sa Panginoon. Maaring naghihirap pa ngayon pero hindi yan magtatagal. Maaring mas malakas pa yung tulo ng ulan sa loob ng bahay kaysa ng ulan sa labas. Hindi yan magtatagal. Maaring wala kang pang tuition. Maaring wala kang bagay sa sanlibutan ito na meron ng iba. Hindi yan magtatagal at wawakasan ng Panginoon lahat ng pangarap mo dito sa lupa. Nang sa ganon, ang pangarap mo lang ay doon sa langit. Minsan, pinapahintulutan ng Panginoon na ikaw ay mag-fail, bumagsak, madapa at mawala. Nang sa ganon, makita mo na ang iyong tagapagligtas at ang iyong pag-asa ay ang langit na bayan. Anong bagay dito sa lupa na magpapatahan sa iyo? Anong bagay sa lupa ito magbibigay sa iyo ang kapayapaan? In fact, sa dami-dami ng pera at kayamanan mo, hindi mo alam paano ka magbabayad ng tax, paano ka magsasauli sa Panginoon, paano ka magbibigay sa mga kamag-anak mo. Diba, ang hirap magkaroon ng mga bagay. Sabi ng Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit, sapagkat doon hindi nasisira. Dito ay merong mga magnanakaw at may tanga, may mga kalawang na sumisira. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, mawakasan lahat ng yan. Lahat ng iyong tinatangkilik sa isang iglap ay mawawala. Lahat ng iyong hinahawakan at tinatago at tinetreasure, iyan ay mawawala sa isang iglap.
sapagkat darating ang Panginoon at atin siyang sasalubungin. Ang sabi po sa aklat na Isaiah, lisanin ng masama ang kanyang lakad ng ang likod ng kanyang pag-iisip. Ang sabi pa, at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Ito po ay invitation ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Mga minamahal na kaibigan, I present to you again the living Christ. Anytime soon darating siya. Baka mamaya darating siya. Ang tanong, handa ka bang salubungin ng Panginoon? Kapag tinatnang ka ng Panginoon at hindi ka pa nakapagsisisi sa iyong kasalanan, saan ka pupunta? Kapag tinatnang ka ng Panginoon at meron ka pang addiction at hindi mo pa makontrol, dahil hindi mo pa binigay ang iyong Panginoon, may pag-asa ka pa habang hindi pa siya dumadating. Tanggapin mo siya sa iyong buhay at siyang babago sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin sa iyong buhay. Wala kang kakayanan na baguhin sapagkat pinanganak kang masama, pinanganak kang makasalanan. You cannot crucify yourself. Somebody must do it for you. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus natin, minsan ba nawawalan ka na ng pag-asa na para bang wala ka nang makain, wala kang trabaho, wala nang mangyayari sa buhay mo, at parang paikot-ikot na lang ang buhay mo. Tatanda, mamamatay, manganganak, mag-aaral, mag-aasawa, tatanda, manganganak, pag-ikot-ikot na lamang at wala nang katapusan. Ngayong gabi ay tinutuldukan ng Panginoon ang paikot-ikot ng buhay at sabi ng Panginoon, ipagkaloob mo ang buhay mo sa akin. Magkakaroon ka ng pag-asa. Ito yung dakilang pag-asa na meron ako sa aking puso. Alam niyo pa kung bakit Kristiyano pa rin ako hanggang sa ngayon? Sapagkat tiyak at payak ang sinabi ng banal na kasulatan ng Panginoon ay babalik. Ngayong gabi, samantalang tatawagin ko po ang aking mahal na asawa para kantahin, ay paggulay-gulayan po natin ang sinalita po ng Panginoon sa gabing ito.